Sagutin natin ang post ng isang advocate tungkol sa issue ng OWA Financial Assistance. Ayon sa kanyang post, ang OWA Financial Assistance Program ay para lamang sa OFW na hindi pinalad, distress OFW, biktima ng maltreatment at with medical condition. Dapat daw mag-apply ng OWA Financial Assistance bago siya umabot ng 1 year sa Pilipinas. At sa mga finished contract naman ay pwede mag-avail ng pangkabuhayan tulong puso program. Makukuha po ni OFW ay nasa 50,000 to 1 million pesos. So nasa OWA website daw po ang lahat ng programa at requirements. Hindi lang po clarification ang kailangan, kundi reforma. Tama po, may mga programa ang OWA gaya ng FRAP at tulong puso. Pero wag naman nating gawing parang case close ang usapan dahil marami sa mga OFW ang hindi nabibigyan ng patas at makabuluhang benepisyo. Kahit dekada na ang kanilang contribution. Klaro sa amin ang guidelines. Ang problema ay hindi ang kakulangan ng impormasyon, kundi ang maliit na benepisyo na kukuha kumpara sa laki ng ibinabayad ng OFW sa loob ng maraming taon. Halimbawa, sa rebate program, may mga miyembrong nakatatanggap ng ilang libo lang, kahit mahigit 10 taon na silang naguhulog ng contribution. Tapos sasabihin sapat na ito. Hindi po ito makatarungan. Hindi rin sapat ang sinasabing nasa website naman na lahat ng impormasyon kung mismong sistema ay hindi abot kamay o hindi ramdam ng karamihang OFW sa aktual na pangangailangan nila. Hindi po kami nakikipag-away. Ito ay panawagan. Panawagan para sa accessible, transparent, at taong sentro sa serbisyo. Mas malaking benepisyo para sa mga OFW na tumatanda at hindi makakabalik sa abroad. Automatic na tulong. Hindi yung kailangan humabol pa ng mag-isang taon o lalo na kung may trauma, karamdaman o hirap sa proseso ng documents. At lalong hindi kailangan ng viral.